Hey mga Spark, kamusta kayo? At mga Spark, po natin ngayon pag-uusapan po natin ng mga bagay na pwede mong gawin para ma-miss ka ng lalaki after ng date nyo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para ma-miss ka ng lalaki after ng date nyo is gawin mong masaya ang date nyo. Yan ang unang bagay kayo na dapat mong gawin kapag nag-date kayo ng lalaking mahal mo, ng partner mo. Kailangan maging masaya. Ang problema sa iba, nag-date nga kayo pero naging toxic naman yung ugali mo. Nag-away naman kayo, nagtampuhan, nagtalo. Dahil sa kung anumang bagay kayo kapag nag-date kayo ng asawa mo, ng boyfriend mo, ay sikapin mo kayo na maging masaya. Huwag mong pairalin yung pagiging pabebe mo, pagiging toyoin mo. Sa mga bagay dapat mong iwasan upang ang isang lalaki ay gustuhin niya muli na makasama ka o makadate ka. Sapagkat ka-inspired, kapag nag-date kayo at nakita ng isang lalaki na toxic ka, nakasama, toxic kang kausap, toxic kang kadate, sa tingin mo ba mamimiss ka niya? Baka hindi niya na nga gustuhin makadate ka pa susunod eh. Sa mga bagay dapat mo tandaan ka-inspired. Sa mga bagay na talaga namang maaalala niya kapag sabihin nating nagkalayo ulit kayo, o gustuhin niya muli na makadate ka dahil nakakaramdam siya ng ligaya at saya kapag ikaw ang kasama niya ka-inspire. At pangalawang bagay na pwede mong gawin para ma-miss ka ng lalaki after ng date nyo is maging sweet ka sa date nyo. Yan ang pangalawang ka-inspire. Sa pinaka talaga mang sikreto upang ang isang lalaki ay ma-miss ka talaga after ng date nyo. Kailangan maging malambing ka sa kanya or maging sweet ka sa kung ano mang paraan, sa kung paano mang bagay na dapat mong gawin. Alam mo na kung paano yan ka-inspired. Ipakita mo, iparamdam mo sa kanya na ikaw ay may pag-ibig o pagtingin sa kanya. Pero hindi sobra, dapat lang bilang isang babae, di ba? Para hindi ka naman magmukhang baliw sa kanya. Ganun lang yan. At upang ang isang lalaki, ganahan ding maglambing sa'yo. Minsan kasi yung ibang lalaki sa date, ano yan hindi showy. Yung ibang lalaki, kapag nakipag-date ka sa lalaki, hindi sila malambing. Magiging malambing lang sila kapag yung babae, naglambing na rin sa kanila. Yumakap, humawak sa kamay, humalik. Wala, may mga ganoon talaga lalaki. Diba? Sa mga talaga namang dapat mong tandaan. Ngayon, may mga lalaki naman na sobrang lambing. Kailangan maging malambing ka din sa date nyo. Hindi yung puro lalaki lang. Isipin ng lalaki, sabihin ng lalaki, ako na lang lagi nag-e-effort maging sweet sa'yo, maging malambing sa'yo, samantalang ikaw, parang wala lang. Hindi mo magawang yakapin yung braso ko, hindi mo magawang hawakan yung kamay ko. Maging sweet ka. Minsan, kung lagi ang gumagastos, bulatin mo siya, dapat ikaw naman yung gumastos sa date nyo. O halimbawa, sa pagkain man lang, kahit isang beses, di ba? Sa dinner or sa lunch. Sa mga sikreto upang ang lalaki mas lalong humanga sa'yo. Mamiss ka after ng date nyo. Yung mga maaalala niya sa'yo dahil nagpakita ka ng pagiging maibigin sa kanya, pagiging sweet sa kanya, sa mga sikreto upang isang lalaki habul-habulin ka ka-inspire. At ang pangatlong bagay na pwede mong gawin para ma-miss ka ng lalaki after ng date nyo is, after ng date nyo, mas lalo ka pa mag-self-improve ng pangatlo ka-inspire. Sigurado ako, mamimiss ka lalo ng isang lalaki kapag mas lalo ka pang nag-improve after ng date nyo. Isipin niya, mas lalo kang gumanda, mas gugustuhin niyang muling makasama ka, muling makita ka, muling makadate ka dahil mas lalong tumaas yung value mo. Mas lalo siya magiging proud sa kanyang sarili at mas lalo siya magiging sabik sa'yo. Kasi naman after ng date nyo, nagpabaya ka sa sarili mo, after ng date nyo, naging losyang ka na, after ng date nyo, para bang naging parang wala ka ng pagpapahalaga sa sarili mo, wag ganun ka-inspire. Dapat sa pagdaan ng panahon, sa pagdaan ng mga araw, tumatagal ang relasyon nyo, mas lalo kayo nagmamahalan, dapat nag-i-improve ka palagi. Huwag mong pababayaan ang sarili mo sapagkat ang lalaki ay visual. Kapag nakita niyang nagiging low value ng itsura mo sapagkat pabaya ka na at nawala ka ng pakialam sa sarili mo, di ka na nagpapaganda, di ka na nag-i-improve, di ka na nagpapasexy, at hinahayaan mo na rin kahit ano na lang sinusuot mo, kayo pa na lalaki matuturn up yan. At maaaring tumingin sa iba, magkaroon ng pagtingin sa iba, at sana wag mangyari yun. Kaya wag kayong maging tamad. Yung iba sa inyo, tamad mag-self-improve. Yung iba sa inyo, tamad magpaganda, tamad mag-ayos, tamad sa sarili nila. Huwag ganyan. Yung iba naman sobrang kuripot, ayaw bumili ng pampaganda, ayaw bumili ng ganito para sa sarili nila. Yung iba naman takot sa hirap, ayaw magtiis ganda, ayaw maghirap sapagkat mahirap daw mag self-improve. Bukod sa masakit sa bulsa,
masakit yun sa katawan. Kaya ka-inspire sa isang mga bagay dapat mong tandaan. Kailangan after ng date nyo, mas lalo ka pang mag-ayos ng sarili mo. Mas lalo mo pang pataas ng value mo. So pagkat sa mga sikreto upang ang lalaki ay mamiss at gustuhin niya muli na makadate ka ka-inspire. At ang pang-apat na values mo na pwede mong gawin ka-inspire para mamiss ka ng lalaki after ng date nyo is biglang bawasan mo ng konti ang time mo sa kanya. Yan ang pang-apat ka-inspire. May ka-inspire, bakit naman? Alam nyo, para hindi isipin ng lalaki na sobrang na-attach ka sa kanya after ng date nyo. Diba? Kasi isipin nun, mas lalo ka magiging baliw sa kanya, nag-date na kayo eh. Diba? O yung iba sa inyo, nagyakapan, naghalikan, diba? O baka naglabing-labing pa after, bago kayo umuwi. Ngayon, isipin ng lalaki, nabaliw ka sa kanya. Isipin ng lalaki, maano ka sa kanya, magiging needy ka after ng date nyo. Ngayon, kailangan baliktarin mo yung mindset niya, baliktarin mo yung iniisip niya, yung inasahan niya. Imbis na maging needy ka, imbis na mabaliw ka sa kanya, pakita mo ka-inspire na para bang medyo dumistansya ka pa. Diba? Isipin niya, hindi ba siya naging masaya sa date namin? Hindi ba siya naging kontento sa akin? Kulang ba yung effort ko? Para yung lalaki, mas lalo pa mag-effort. Ang hahabulin niya sa iyo yung validation. Diba? Kasi pagka pinakita mo na after ng date nyo, pinakita mo, naging needy ka. Chat ka na ng chat, text ka na ng text, call ka na ng call after ng date nyo. Isipin, ay, nabaliw sa akin to. Siguro, gwapong-gwapo sa akin to sa personal. Siguro, na-inlove sa labing-labing namin to. Siguro, sobrang nalambingan sa akin to, di ba? Ngayon, sobrang in-love din siya sa akin. Pero dapat hindi ko lang pakita mo. Dapat, pakita mo na normal pa rin or medyo nabawasan pa nga. Upang yung lalaki ay maghabol ng validation sa'yo. Upang yung lalaki, mas lalo pang mag-effort. At dahil nag-effort siya, mas lalo siya nag-i-invest ng feeling sa'yo. At dahil doon, mas lalo siyang mababalo sa'yo. At dahil doon, mamimiss ka niya. Gugustuhin niya muling makadate ka, makita, makasama ka o makausap ka. Kaya sa mga sikreto ka-inspired, pigilan mo ang emosyon mo upang ang lalaking niya na mas lalong mabalo sa'yo. Pakita mo na talaga ng medyo parang nabawasan ng konti ang oras mo sa kanya. Konti lang naman. Upang yung lalaki ay hindi lumaki ang ulo, hindi ma-spoiled, at palagi pa rin mag-effort sa'yo, maghabol sa'yo, ka-inspired. Ano ba naman values mo na pwede mong gawin para mamiss ka ng lalaki after ng date nyo is iwasan mong pakita na sobrang miss mo rin siya. Yan ang pala maka-inspire. Dapat mong gawin yan. Pakita mong chill ka lang after ng date nyo. Kung namimiss ka niya, edi miss ka niya. Hayaan mo siyang pakita na miss ka niya. Pero ikaw, kung pakita sobrang miss mo siya. Hindi yung after ng date nyo kung ano-ano kagad nire-request mo. Kung ano-ano kagad tinatanong mo. Kung ano kagad sinasabi mo. Tulad ng kailan ulit tayo magde-date. Kailan ulit tayo magkikita. Kailan ko ulit free. Kailan ang day off mo. Saan tayo makikita ulit? Yun pa rin ba yung kakainan natin? Yun pa rin ba tayo pupunta? Miss na miss kita? Mahal na kita? Talaga namang ka-inspired yung lalaki, imbis na mas lalo kanyang mamiss, mahihinto. Kasi masyado mo siyang binabalidate, pinapalaki mo yung ego niya. Dahil sa mga pinapabasa mo sa kanya, dahil sa mga pinaparinig mo sa kanya, isipin niya, ay na-inlove sa akin ng sobra to. Ang galing ko, success yung date namin. Ngayon, kung hindi mo papakita sa kanya o di mo sasabihin, paparinig sa kanya na sobrang miss mo siya, isipin ng lalaki, may kulang ata akong ginawa. Kailangan bumawi ako. Kailangan mag-effort pa ako. Kailangan gumawa pa ako ng extra effort para sa susunod, maging maligaya siya, mamiss niya na ako ng sobra. Gugustuhin niyo ulit na mag-date kayo. Yung mga paraan kayo inspired. Upang ang lalaki ay palagi kang mamiss sapagkat alam niya na kulang ang effort niya. Sapagkat nakikita niya sa'yo na talaga namang hindi ka naman katulad ng nararamdaman niya. Na siya, sobrang miss ka. Ikaw, parang wala lang. Ngayon yung lalaki ay maghahabol ang validation mo. Dahil doon, palagi siya magre-request na magkita kayong muli, ka-inspire. At ang pang-anim na values na pwede mong gawin para mamiss ka na lalaki after ng date nyo is medyo tagalan yung sunod yung pagkikita. Yan ang pang-anim na pinakahuli ka-inspire. Alam nyo mga ka-inspire, kung tatagalan nyo yung next yung pagkita, ay sigurado, mamimiss ka talaga niyan. Ganun yan. Pero kung kakakita nyo lang ngayon, sa mga susunod na araw, makikita na naman kayo, paano ka niya mamiss pag ganun? Maaring mamiss ka niya, pero hindi sobra. Diba? Iba pa rin yung medyo matagal. Medyo lang naman. Iba pa rin yung medyo matagal kayong nagkita ulit. Upang nandun yung pananabik, nandun yung excitement, nandun yung curiosity, nandun yung sabihin nating magiging needy sa'yo, mag-i-invest muna sa'yo ng time, para mas lalo siyang ganahan na makipagkita sa'yo. Na yung babaeng binibigyan niya ng oras, yung babaeng palagi niyang kinakausap sa phone, yung babaeng palagi niya nakakalambingan, ay talaga namang matagal bago sila magkita, di ba?
Ngayon, kapag nakita kayo ulit niyan, sobrang sweet niyan sa'yo. Sobrang lambing niyan, sobrang ipaparamdam niya sa'yo, ipapakita niya sa'yo, ipaparanas niya sa'yo ang kanyang pag-ibig sapagkat yan ay nasabik sa'yo. So, pagkat medyo matagal kayong nagkita muli, o medyo matagal ulit kayong nag-date, kasi yung mabilis, kaka-date nyo pa lang ngayon. Sa mga magde-date na naman kayo. Ang dami nyo talagang budget, no? Ang dami nyong pera, ang dami nyong oras. Sabi natin marami kang oras, marami ka rin pera. Pero sapat na dahilan ba yun para palagi lang kayong mag-date ng isang lalaki? Pwede kung mag-asawa na kayo. Lagi mag-asawa na di ba? Kahit nga mag-asawa, hindi dapat ganun Dapat may iba pa rin kayong pinagkakabalahan, trabaho, negosyo, mga anak niyo. Lalo kapag LDR, o kaya lalo na kapag boyfriend-girlfriend pa lang. Huwag palaging mag-date upang hindi magkasawaan. At kapag nagkasawaan kasi kayo, manlalamig. Pag nanlamig, mag-aaway na. Gagawa ng paraan para maghiwalay. Magtitingin sa iba, maghahanap ng iba. Diba? Para hindi mangyari yon, ang una sa lahat, dapat hindi magkasawaan. Kaya huwag ka talagang needy. Huwag kang maghabol, huwag kang clingy masyado, huwag kang laging demand ng demand. Huwag kang laging makipag-usap, huwag kang laging magparamdam, huwag kang laging makipagkita. Talaga naman ka inspired upang ang isang lalaki ay hanap-hanapin ka. Palagi ka niyang maisip, palagi ka niyang mamiss, palagi siyang ma-curious sa'yo, at dahil doon lagi siyang mababalo sa'yo. Gugustuhin niya palagi ka inspired na mag-effort sa'yo. Dapat lagi mo pinapasabik ang isang lalaki. Kaka-date nyo lang ngayon, dapat medyo tagalan mo ang susunod yung date upang ang lalaki ay siguradong makaramdam ka ng pagmamahal ka-inspired. Mas po na maraming salamat mga sports sa pagtapos ng vlog dito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po subscribe ay pasubscribe na ba mga sport, ay click nyo na rin po notification bell upang mag-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakibase lang po ako sa aking Facebook and my profile picture ko. Pakichat lang ako at ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in a relationship. Maraming salamat mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!